Dahil ang pinakamadilim, pinakamalungkot, pinakamahabang Biyernes sa misteryo ng ating kaligtasan. Katatapos lang nating gunitain ang paglilibing sa ating Panginoon kanina sa ating mga simbahan. Ngayon ay pasabado na. At sa pagdating ng Sabado de Gloria, tahimik ang lahat. Patuloy na nagninilay. Nagtitika, nag-iisip. Tahimik na nananalangin. Sa araw na ito, ngayong sumasapit na ang Sabado de Gloria, ang Family Rosary Crusade ng Servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, ay naghahandog sa inyo kasama ng inyong lingkod, Father Eric Y. Santos, ng pagninilay hinggil sa 7 hapis ni Maria, the 7 Sorrows of Mary. Nagsimula ang debosyon dito noong ika-13 siglo nang itayo ng 7 mga kabataang mananampalataya ang Servite Order. Ito rin ang orden na siyang nagpangalap ng 2 mahalagang debosyon sa mahal na ina. Ang Rosaryo ng 7 hapis ni Maria, the Rosary of the 7 Sorrows of Mary, and the Black Scapular of the 7 Dolors of Mary. Ngayon ay ating isa-isahin ang 7 hapis ni Maria. Pagnilayan ito ngayong nagsasabado, ang pinakapayapa, pinakatahimik at marahil ay malungkot din, the emptiest Saturday in the life of every follower of Christ. And so in the spirit of contemplation, atin pong pagnilayang mabuti ang 7 hapis ng mahal na Birheng Maria. Sa pagsisimula natin ang ating pagninilay sa 7 hapis ng mahal na Birheng Maria, narito tayo't nananalangin sa munting kapilya ng Nuestra Señora de la Soledad de Manila. Ay ating binabalikan ang nangyari sa templo nang si Jesus ay dalhin ng kanyang mga magulang. Si Jesus ay dinala sa templo upang ihandog ng kanyang mga magulang at nasalubong nila ang isang lalaki, isang matuwid na lalaki, si Simeon, na nagsabi sa kanyang sariling hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang kaligtasan ng sambayan ng Israel. Nang makita ni Simeon ang bata, niyakap niya ito at siya'y nagbigay ng papuri sa Diyos. At nagsabi, ngayon, Ama, maaari mo na akong kunin. Subalit kalakip nito ay isang napakatindi, isang mabigat na babala kay Maria. Ang batang ito'y magiging sanhi ng ikapahahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Dito nagsimula ang pagkabahala ng mahal na ina, sapagkat sa kanya'y sinabing, dahil dito'y parang tinurukan na rin ng balaraw ang iyong puso. At dahil nalalaman ni Maria na ang lahat ng haharaping pagdurusa ay kalooban ng Diyos, tahimik niya itong dinala sa kanyang damdamin. Tahimik niyang
pinaghandaan ang araw na kung kailan ang balaraw ay tutusok sa kanyang puso. Tumulad tayo kay Maria sa diwa ng kanyang pananampalataya at pagkamasunurin. Malugod niyang tinanggap ang katotohanan ito. Sana bawat nanay ay magkaroon ng sapat na lakas at tiwala sa Diyos upang tanggapin ng may kababaang loob at tibay ang anumang balaraw, ang anumang mabigat na bagay na tutusok sa kanyang damdamin. Para sa ating pagninilay ngayong Black Saturday, kaugnay nitong unang hapis ni Maria, pag-isipan natin ang tanong na ito. Ano ang mga agam-agam mo bilang nanay o bilang magulang para sa mga anak mo? At ano ang ginagawa mo upang maibsan ang mga agam-agam na ito? Tayo ngayon ay sama-samang mananalangin. Ama naming mapagmahal, maraming Senyora de Soledad sa aming paligid. Mothers who are in solitude. Sa aming paggunita sa unang hapis ng mahal na ina tungkol sa propesiya ni Simeon, akayin mo ang bawat nanay. Hindi nila hahayaan hanggat maari iiwasan na mapahamak ang kanilang anak. Sa tulong mo, Ama, at sa panalangin ng mahal na Birheng Maria, lukuban mo ng tibay ng loob ang bawat ina upang kanilang buong pagmamahal na masubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Tinataas namin sa iyo ang mga inang nabibigatan sa kanilang dalahin, sa kanilang mga pamilya. Palakasin mo sila tulad ng pagpapalakas na iyong ginawa sa mahal na ina. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.